Sinasabing ang mga aswang ay may matutulis na mga kuko, katakot-takot na mga pangil at nagbabagang mga mata na animoy mga apoy na sumasayaw sa gitna ng gabi, kakilakilabot at nakapapanindig balahibo. Madalas sa libro lamang sila nababasa at kung minsan na may napapanood sa mga pelikula. Ngunit paano kung makasalubong mo ang isang aswang sa totoong buhay? Masasabi mo pa kayang bahagi lamang sila ng alamat? Eman, tingnan mo ang islang yun. Ang gandang pagmasdan, di ba? Oo nga, Miko. Gusto kong puntahan ang islang yan. Pero sabi ni Itay, bawal daw. Kasalukuyang nakatayo sa dalampasigan ang kambal na sina Eman at Miko. Hindi nila maiwasang mamangha sa kagandahan ng islang natatanaw nila. Bata pa lamang sila, pinagbawalan na sila ng kanilang mga magulang na pumunta sa islang iyon. Wala ring mga mangingisda ang nangahas pumunta sa munting isla dahil usap-usapan sa kanilang baryo na napakadelikado ng islang ito. Naku, umuulan na. Kailangan na nating umuwi, Eman. Tara, Miko. Baka magkasakit pa tayo. Mabilis na nagtakbuhan ang dalawang bata patungo sa kanilang bahay na matatagpuan sa tabi ng dagat. Pangingisda ang hanap buhay ng kanilang ama, kaya halos araw-araw nilang matatanaw ang kagandahan ng karagatan. Aba, mabuti naman at naisipan niyong umuwi. Akala ko magpapaulan lang kayo roon sa dalampasigan. Maghugas na kayo ng kamay at tayo'y kakain na. Opo, Itay. Tamang-tama. Nagugutom na kami ni Miko. Agad na tumungo sa kusina ang kambal. Hinugasan nila ng maigi ang kanilang mga kamay at pagkatapos ay pumwesto na sa mesa. Nakahain na ang pagkain. Nanunuot sa kanilang ilong ang sinigang na isda na niluto ng kanilang inang si Aling Belen. Wow! Ang sarap naman ng ulam natin. Tara, kainan na! Habang kumakain, biglang sumagi sa alaala ng batang si Eman ang islang malapit sa kanila. Tay, di ba ang ganda ng islang nasa harapan natin? Gusto po namin puntahan ni Miko. Natigil sa pagsubo ng kanin si Mang Berto. Wari bang hindi niya nagustuhan ang winika ng anak niyang si Eman. Ano na naman ba ang pumasok sa isip nyo? At napagtripan nyo na naman ang islang yon. Ay nako, mga batang to talaga. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo, huwag kayong pupunta roon? Mapapahamak lamang kayo. Bakit naman, Tay? Ano ba kasing meron sa islang yun? Hindi nyo ba alam? Ang islang iyon ay tahanan ng mga aswang. Tumawa ang kambal matapos magsalita ang kanilang ama, ni hindi man lang sila kinilabutan. Ano? Aswang? Ang tanda niyo na, Tay. Pero naniniwala pa rin kayo sa mga aswang? Sabi ng mga kaklase namin ni Miko, hindi naman daw totoo ang mga aswang eh. Oo nga. Tay, wala raw katotohanan ang mga nababasa natin sa libro at napapanood sa TV. Kasinungalingan daw lahat ng yun. Mga anak, makinig kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Totoong may aswang sa islang iyon. Kung tutuusin, marami ng mga mangingisda ang sumubok na pumunta sa islang iyon pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakababalik. Ayon sa mga nakatatanda, kinakain daw sila ng mga aswang. Kaya kayong dalawa, huwag talaga kayong pupunta sa islang iyon. Tama ang sinasabi ng inyong ama. Napakadelikado talaga ng islang yun. Kaya wag yun nang subukang pumunta doon. Mapapahamak lamang kayong mga anak. Sa kabila ng sinasabi ng kanilang mga magulang, hindi pa rin naniwala sina Miko at Eman. Mas nangibabaw ang kagustuhan nilang makaapak sa islang akala nila ay malaparaiso. Isang umaga, maagang nagising sina Mang Berto at Aling Belen. Umalis sila upang mamalengke. Miko, wala sina nanay at tatay.
Ang saya-saya ko dahil makapupunta tayo sa isla. Sandali lang, Eman. Pag-isipan muna natin kung pupunta ba talaga tayo. Baka kasi totoong may aswang sa isla. Aba, duwag ka rin pala, Miko. Huwag kang mag-alala. Hindi yun totoo. Panakot lang yun ng mga matatanda. Baka tinatakot lang nila tayo, Eman. Tara na, gamitin natin ang bangka ni Itay. Dali-daling lumabas ng bahay ang dalawang bata. Sumakay sila sa bangka ng kanilang ama. Aliw na aliw sila sa paglalayag dahil naisahan nila ang kanilang mga magulang. Payapa ang mga alon sa karagatan at maganda ang sikat ng araw. Sa wakas, mapupuntahan na rin natin ang isla. Malapit na tayong makadaong, Eman. Hindi nagtagal, nakarating na rin sa isla ang kambal. Nagtatalon sila sa labis na tuwa nang matanaw nila ang kagandahang hatid ng isla. Ang puti ng mga buhangin, sobrang linaw ng tubig, at may mga punong hitik sa bunga. Sobrang ganda nga ng islang ito, Miko. Halika, Eman. Maglakad-lakad tayo at mamitas ng mga prutas. Mabilis na pinuntahan ng kambal ang kinaroroonan ng mga prutas. Hindi nila alam kung anong klaseng prutas iyon. Hintayin mo ako rito, Miko. Ako na ang mag-aakyat. Akmang aakyat na sana si Eman sa itaas ng puno nang bigla nilang matanaw ang isang matandang babae na uugod-ugod na at halos hindi na makalakad. May ibang tao rin pala rito, Eman. Oo nga, Miko. Hindi naman pala nakakatakot dito. Totoong binibiro lang tayo ni nanay at tatay. Maya-maya pa'y natumba ang matandang babae at nagmukhang kaawa-awa. Kawawa naman si Lola. Tulungan natin siya, Miko. Nilapitan nila ang matanda at tinulungan nilang makatayo. Ayos ka lang po ba, Lola? Bumungad sa kanila ang nanlilisik na mga mata ng matanda na parabang isang galit na leon. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa islang ito? Ako po si Eman at siya naman si Miko. Naparito po kami dahil gusto naming gumala. Humalakhak ang matanda at lumitaw ang kanyang mga pangil. Tumayo ito ng tuwid at tiningnan niya ang kambal mula ulo hanggang paa. Sinasayang niyo lang ang buhay ninyo sa pagpunta rito. Hindi talaga kayo nag-isip. Ano po ba ang ibig niyong sabihin, Lola? Hindi sumagot ang matanda. Humalakhak ito ng napakalakas at hinila niya ang dalawang bata. Aray ko po, Lola, nasasaktan ako. Bitiwan niyo po kami, maawa kayo sa amin. Hindi pinakinggan ng matanda ang pagmamakaawa ng dalawang bata. Isinilid niya sa loob ng sako sina Miko at Eman at pinasan patungo sa isang kubo. Takot na takot ang dalawang bata. Napagtanto nilang nililin lamang sila ng matanda dahil akala nila ay nangangailangan ito ng tulong, pero pakana niya lamang pala iyon para makuha niya ang dalawang bata. Pagkarating sa kubo, inilabas sila ng matanda sa sako at itinali ang kanilang mga kamay at paa. Huwag po, Lola. Maawa po kayo sa amin ni Eman. Pauwiin niyo na po kami sa bahay. Naghihintay na sina nanay at tatay. Ngumisi lamang ang matanda at nagpakulo ng tubig sa isang malaking kawa. Nakita nila ang isang lalaki na nakagapos din at mukhang wala ng malay. Binuhat ng matanda ang isang lalaki at saka kinatay. Ang karne ng lalaki ay inilagay ng matandang aswang sa kumukulong kawa upang gawing pagkain. Nang maluto na ang karne ng tao, tinawag ng matanda ang kanyang mga angkan at pinagsaluhan nila ang masarap na potahe. Eman, ang dami pala nila at lahat sila ay kumakain ng tao. Oo nga. Miko, mga aswang sila. Natatakot na ako rito. Gusto ko nang umuwi ng bahay. Nakarinig sila ng mga yapak palapit sa kanilang kinaroroonan. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at iniluwa nito ang matandang aswang. Bukas ng umaga, ayun naman ang gagawin naming pagkain. Pagsasaluhan kayo ng buo naming angkan. Mas lalong kinilabutan sina Miko at Eman. Nanginginig ang kanilang buong katawan at naiiyak na rin sila.
Paano na tayo, Miko? Paano tayo makakaalis dito? Kailangan gagawa tayo ng paraan, Eman. Gagawin natin ang lahat para makatakas tayo. Paano naman tayo makakatakas? Pinakatali ang mga kamay natin at paa. Basta, gagawa pa rin tayo ng paraan, Eman. Napahagulhol na si Eman at parang mababaliw na siya sa kaiisip. Ayaw niyang kainin sila ng mga aswang. Takot na takot siya ng sandaling iyon. Kasalanan mo to, Miko. Niyaya mo pa akong pumunta rito. Anong ako? Ikaw tong nagpumulit pumunta sa islang ito. Napahamak tuloy ako. Puro sisihan ang dalawa. Hindi nila lubos akalain na ang inaakala nilang malaparaisong isla ay pugad pala ng mga aswang. Huwag na tayong magsisihan pa, Eman. Ang mabuti pa, magtulungan na lang tayo kung paano makatakas. May naiisip na akong paraan, Miko. Anong paraan, Eman? Kagatin natin ang mga baging na nasa kamay natin para makatakas na tayo. Dali-dali nilang kinagat ang mga bagin na nakagapo sa kanilang mga kamay. Kahit mahirap at nagsusugat na ang kanilang mga ngipin at gilagid, ay nagtagumpay pa rin sila hanggang sa nagawa nilang alisin ang nakatali sa kanilang mga paa. Tara na, Eman. Takbo na tayo. Kumaripas ng takbo ang dalawang bata. Mabuti na lamang at hindi sila agad napansin ng mga aswang. Binagtas nila ang daan patungo sa tabi ng dagat upang balikan ang kanilang bangka. Ngunit gumuho ang kanilang mundo sa kanilang nasaksihan. Miko, wala na ang ating bangka. Tingnan mo, sinira na ng mga aswang. Grabe naman sila. Paano na tayo ngayon? Wala na silang nagawa pa kung di ay ang umiyak na lamang. Maya-maya, nakarinig sila ng boses ng isang babae na tila dumadaing mula sa di kalayuan. Pinuntahan nila ito at natanaw nila ang isang nilalang na nakapulupot sa lambat at nahihirapang makaalis. Ang kalahating katawan nito ay tao at may buntot na parang isda. Miko, may sirena. Tulungan natin siya. Tinulungan nila ang sirena at nagpasalamat ito sa kanila. Naikwento rin nila sa sirena na kailangan nila ng bangka para makauwi na sila sa kanila. Salamat sa pagtulong sa akin. Napakabait niyo namang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Dahil kahit wala kayong bangka, tutulungan ko kayo kung paano kayo makakauwi sa inyong bahay. Talaga po ba, Sirena? Kung ganun, maraming salamat po. Makakaalis na rin kami sa islang ito. Laking tuwa ni Miko at Eman dahil hinatid sila ng sirena patungo sa dalampasigan. Nakauwi sila ng ligtas at nangako silang hindi na sila babalik pa sa islang iyon. At dito na nga nagtatapos ang kwento tungkol sa buhay ng kambal. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe, mga katata, para maging updated sa susunod naming kwento na puno ng kababalaghan.